So eto nga pala mga kaborbot yung bago nating ginawang saranggola. At kung paano ko ba siya nabuo mga kaborbot, eto na. A few weeks ago nga mga kaborbot nakatanggap tayo ng message galing kay Sir Brian Pascua. At sabi niya nga mga kaborbot kung pwede man natin siya igawa ng 3 meters na Vietnam kite. At gusto niya nga rin mga kaborbot na malagyan to ng patunog o ng float. Bukod nga doon mga kaborbot sasamahan na rin natin to ng tali at ng pulunan. O para papaliparin na lang niya mga kaborbot. So gabi na nga natin to nasimulan mga kaborbot itong paggawa ng 3 meters. Nga galing pa tayo sa pagtatrabaho niyan mga kaborbot at marami pa tayong ginawa. Kaya nung nagpahinga ako mga kaborbot gabi na ako nagising. So bala ko talagang gumising mga kaborbot ng mga hapon para masimulan to, pero gabi na talaga ako nagising sa sobrang pagod. Okay na bukasan nga mga kaborbot pinagpatuloy kong gawin yung Vietnam kite. At sa oras na ito mga kaborbot bala ko na itong tapusin para matest fly na rin natin. So yung gabi na yung mga kaborbot yung patindig yung inasikaso ko o ginawa ko. At ngayong araw naman ay gagawin naman natin yung kanyang pakpak at yung kanyang buntot. So kung mapapansin nyo mga kaborbot ilan lang talaga yung ginagawa kong Vietnam kite. Marami nga sa atin mga kaborbot ang nagme-message na bibili nga daw sila ng Vietnam kite sa atin. Pero ang sinasabi ko nga sa kanila mga kaborbot wala talaga akong gawa na Vietnam kite. Dahil madalang na nga lang ako gumawa mga kaborbot dahil busy na rin ako sa trabaho. Dahil nga panggabi ako sa trabaho mga kaborbot. Minsan pag out natin sa trabaho mga kaborbot pagod na pagod talaga tayo at gusto na natin magpahinga. So pag may nag-i-inquire sa atin mga kaborbot at medyo maluwag yung schedule natin, ito tinatanggap ko siya. So nagsasabi nga ako sa kanila mga kaborbot na bigyan nila ako ng 1 hanggang 2 linggo para buuin yung kanilang saranggola. Pag ganun katagal nga mga kaborbot ng palugad wala akong materials na gagamitin. So ang ginagawa ko mga kaborbot i-message ko pa yung kaibigan ko Vietnamese at bigyan niya ako ng materials. Pagdating nga sa materials mga kaborbot si Luwong yung friend ko na Vietnamese ang kinukuhanan ko. Kahit medyo matagal na nga tayong gumagawa ng ganito saranggola mga kaborbot nagtatanong pa rin ako sa kanila. So madalas na tinatanong ko sa kanila mga kaborbot yung tamang sukat at tamang diskarte mga kaborbot kung paano ba natin mapapalipad o mapapatibay yung ating mga ginagamit na materyales. So dito nga mga kaborbot palisukat na lang yung aking ginagawa para matest fly na natin tong ating saranggola. So nilagyan ko na rin niya mga kaborbot yung ating mismong patindig ng tube para dun sa ilalagay nating float. Kakabit ko naman dito mga kaborbot yung kanyang dalawang pakpak at susukatin ko kung gaano kahaba ba yung ilalagay kong parisukat. So dito nga mga kaborbot natapos na natin yung ating parisukat at ready na natin tong i-test. So lumabas na nga kami dyan mga kaborbot para i-assemble tong ating saranggola. So ang katulong nga ulit natin dyan mga kaborbot walang iba kundi si MJ at si Kuya Rafi nyo. So dito mga kaborbot check muna natin o papaliparin natin yung ating saranggola ng walang float. So titingnan muna natin mga kaborbot kung pantay yung kanyang lipat saka natin siya lalagyan ng float. So kailangan nga natin yung mga kaborbot na matest na yung ating saranggola ng walang float bago natin siyang set up. Ito nga mga kaborbot nakuhanan ng camera si Lady Gaga. Grabe talaga mga kaborbot yung mga steps nyo. Ang Pilipinas got no talent talaga mga kaborbot. Ito nga mga kaborbot ready na natin paliparin yung ating saranggola. Maghahagis nga pala niya mga kaborbot si MJ. So ang hangin nga pala ngayong araw mga kaborbot medyo may kalakasan. Pero hindi siya sapat mga kaborbot para lagyan ng float. Medyo may kabigatan kasi mga kaborbot ang float at kailangan malakas talaga yung hangin bago natin paliparin. So dito nga mga kaborbot ang ganda ng pagkakalipad ng saranggola natin at isang talang lang siya. Pansin nga namin mga kaborbot yung hangin ay umiikot. Dahil wala lang ang problema sa paglipad niya mga kaborbot at nakita naman natin na pantay yung kanyang lipad. Pwede na natin to set upan mga kaborbot ng float. Ihintay pa nga tayo mga kaborbot na medyo may kalakasang hangin bago natin to ma-set upan. Hirap kasing paliparin mga kaborbot itong ganitong saranggola kapag may float at medyo mahina yung hangin. Ang mangyayari kasi mga kaborbot babagsak lang siya. So hanggang dito na lang mga kaborbot abangan nyo yung pagpapalipad namin na meron siyang float. So kita kits mga kaborbot sa aming next vlog. Let's go!